Pinagpapalit ba natin yung long-term blessings para sa short-term convenience? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Summer B. Patagnan, Brenda Apostol, Noe Picar, Maria Victoria Ploho, Devi, and Raymond Palomar. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa mga devotions natin since long time ago. No? So thank you po sa inyo. Sa Diyos po yung papuri. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol na po kay Jeroboam. So, pinag-aaralan po natin no, yung United Kingdom hanggang sa divided kingdom. So, si Haring Saul, David, ang pumalit po kay Saul ay si David, ang pumalit kay David yung kanyang anak na si Solomon. Si Solomon po naging idolatrous, kaya po yung kingdom na divide. Yung kingdom of Israel, nahati po yan sa Judah. Ito po yung mga kings of Judah. At Israel naman po, yung Northern Kingdom. Ito naman po yung mga kings ng Northern Kingdom. So, the kings of Israel. Noong nakaraan, pinag-usapan natin si Rehoboam. Ito po yung anak ni Haring Solomon. Ngayon naman po, from Rehoboam, pag-usapan naman po natin yung hari ng Northern Kingdom, si Jeroboam. So, sabi po rito sa 1 Kings, chapter 12, 26 onwards, and Jeroboam said in his heart. So isipin niyo po si Jeroboam, siya na po yung hari ng Northern Kingdom. So si Jeroboam po, siya na po yung hari ng Northern Kingdom. So ito po yung Northern Kingdom of Israel, ito po yung Southern Kingdom. Now, sabi niya, merong problema, merong tension. So sabi niya, Jeroboam said in his heart, now the kingdom will turn back to the house of David. Ibig sabihin, yung Northern Kingdom, yung 10 tribes, babalik ulit doon sa sa paghahari ng dynasty ni David, Solomon, and Rehoboam. Bakit? If these people go up to offer sacrifices in the temple of the Lord at Jerusalem, then the heart of these people will turn again to their Lord, to Rehoboam, king of Judah, and they will kill me and return to Rehoboam, king of Judah. So ano pong tension dito? Sabi ni Jeroboam, paano yan? Yung mga tao sumasamba yan kay Yahweh. Tapos yung templo nandun sa teritoryo ni Rehoboam, no, nasa Southern Kingdom. So may malaking problema. So the king took counsel and made 2 calves of gold. Gumawa siya ng mga Diyos-Diyosan. And sa niya po nilagay? Nilagay niya po sa kanyang teritoryo, kanyang nasasakupan. And he said to the people, you have gone up to Jerusalem long enough. Behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And he set one in Bethel, and on the other he put in Dan. Then this thing became a sin for the people, went as far as Dan to be before one. So ano pong pinupuntos nito? Si Haring Jeroboam po, naglagay siya dito ng center for worship, no? Na kumbaga pook sambahan sa Dan, naglagay rin siya rito sa Bethel para lahat ng mga tao hindi na kailangan pumunta pa dito sa Jerusalem. Okay, kumbaga, okay, igagawa ko kayo ng 2 Diyos, no, or isang Diyos. Na ito yung nila model, yung pinaka Diyos, yung graven image. Nasa Dan, tapos nasa Bethel. Para hindi niyo na kailangan pumunta diyan sa Jerusalem, no? Para makip ni Jeroboam yung power niya. So ito po yung teaching natin ngayong araw. Number 1 po, Jeroboam was torn between power and promise. Gusto niya makip yung position niya. Gusto niya makip yung power niya. Mapanatili yung kanyang posisyon at yung kanyang kapangyarihan. Pero ang ginawa niya yon sa maling kaparaanan. So isipin po ninyo, merong promise sa kanya ang Diyos. Ano po ba yung promise ng Diyos sa kanya? Isipin niyo po si Jeroboam, pinangakuan pa ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Jeroboam, ibibigay ko sa iyo 10 tribes. And if you listen, 1 Kings chapter 11 verse 38 po, and if you will listen to all that I command you,
and will walk in my ways and do what is right in my eyes by keeping my statutes and my commandments, as David my servant did, I will be with you and will build you a sure house as I built for David, and I will give Israel to you. Huwag ka mag-alala, Jeroboam. Akong bahala sa iyo kahit na wala sa iyo yung Temple of Jerusalem. Basta sumunod ka lang sa akin, makinig ka sa pinag-uutos ko. Sasamahan kita at ipagtatayo kita ng isang panatag na sambahayan. Magiging matagumpay ka. May blessing para sa iyo, Jeroboam. Kaso nga lang, yung problema niya, he was torn between long-term blessings of God and short-term convenience. And guess what? Point number 2. Jeroboam chose power over God's promise. Ang pinili po ni Jeroboam, power, short-term convenience. Nagpagawa siya ng mga gintong baka at nagtayo siya ng mga shrine dyan sa Dan and Bethel para mapanatili niya yung sarili niya sa kapangyarihan at yung mga tao hindi pumunta sa teritoryo ni Rehoboam para sumamba sa Jerusalem. At matindi pa yung pagkakasabi niya, no? Sabi niya, pagkatapos likhain ng mga gintong baka, Israel, this is your God who brought you out of the land of Egypt. Yung lahat ng glory ng Diyos, ibinigay niya dun sa gintong baka. For what? For short-term convenience over long-term promise of God. So point number 3, Jeroboam chose convenience over long-term blessings. In effect, yan po ang nangyari. Mas pinili niya yung panandaliang sarap, panandaliang convenience, panandaliang comfort, at pinagpalit niya yung long-term blessings of the Lord. Alam niyo po sa atin, madalas po nangyayari yan, no? May mga pagkakataon sa buhay natin na mas pinipili natin yung comfort. Kahit lang sa pagkain, di ba? Kakain tayo. Comfort to comfort food. Kahit lumulobo na tayo, comfort food. Pero yung long-term blessing ng healthy lifestyle, yung long-term blessings ng hindi overweight, no? Hindi mataas ang cholesterol. I'm speaking for myself as well, no? Kasi lagi akong stress nag-overeating din ako Sabi ko, hindi pwede tong short-term convenience na to or short-term comfort. Tapos yung long-term na blessings ng pagiging healthy, pinagpapalit ko rito sa, lalo na, alam niyo po yung favorite ko, Yum Burger. yung pinakamurang burger sa Jollibee. Iba yung feeling pag kumakain ako nun parang comfort talaga siya sa akin, no? Pero hindi naman ako madalas kumakain ng Yum Burger. Pero pag kumakain ako, talagang sarap na sarap ako. Gusto ko talaga nun. Anyway. So, sa mga simpleng bagay hanggang sa malalaking bagay, nangyayari po talaga na pinagpapalit natin yung long-term blessing ng good health, ng maybe finances, no? Imbes na nag-iipon tayo ngayon, ginagastos natin. Short-term convenience, pinagpapalit natin yung future natin. So, si Jeroboam po, pinili niya yung short-term convenience over long-term blessings. And guess what? Ano pong nangyari sa buhay niya? Distraction. Yun po ay nauwi sa pagkawasak. At yan po yung pag-aaralan natin sa susunod nating devotion. Ano yung nangyari kay Jeroboam? Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, do not seek a position that is not from God. Ito po yung pinakaunang application natin. Bakit? Bakit do not seek a position that is not from God? Now, si Jeroboam po, nagkaroon siya ng position na galing sa Diyos. Yun naman yung nangyari sa kanya, no? Nagkaroon siya ng position na ibinigay talaga sa ng Diyos. Sabi ng Diyos, sinugo niya si Ahijah, yung propeta, no? At si propeta Ahijah, hinati-hati niya yung damit niya, yung 10 peraso ng mga tela, binigay niya kay Jeroboam. Jeroboam, ito ang ibig sabihin niyan, 10 tribes sa'yo, ikaw maghahari dyan. So that position was given by God. Now, kapag hindi ibinigay sa'yo ng Diyos yung position, huwag mong kunin. It will become a curse for you. Kaya ba tayo may mga promotion tayo, may mga opportunities tayo, may blessing.
na paparating, meron tayong panibagong journey. Huwag mong kunin yan hangga't hindi yan para sa'yo. Walang success dyan. Now, pag may binigay naman sa iyo ang Diyos, kagaya sa case ni Jeroboam, may posisyon na binigay sa iyo ang Diyos, yun na yung i-grab mo with all your might, with all your strength. Give your best. Bakit? Point number 2. Do your God-given task in His way. May posisyon na binigay sa iyo, pre-promote ka ni Lord, binigyan ka ng panibagong status, panibagong oportunidad. Pwedeng napunta ka sa ibang bansa, may panibagong ang trabaho, or meron kang pinasok na bagong venture, binigay talaga sa iyo ng Diyos yan. You have to do it in God's way. Lahat ng mga task mo dyan, gawin mo sa kaparaanan ng Diyos. So, dalawa po yan, Kapag yung posisyon hindi binigay sa iyo ng Diyos, huwag mong kunin. Pero pag binigay naman sa iyo ng Diyos, yung isang posisyon, pagbutihin mo. Si Jeroboam, dun sumablay. Binigyan siya ng posisyon ng Diyos. May blessing na nakalaan para sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, just obey me. Just follow me. 1 Kings 11:38, sabi rito, I will be with you and will build you a sure house as I built for David, and I will give Israel to you. Just listen to me and obey my commandments. Yun ang sabi sa kanya ng Diyos. Do it in God's way. So sa atin mga kapatid, ganun, Pag meron kang sure ka, nilagay ka ng Diyos kung nasa saan ka ngayon, pagbutihin mo. Give your best shot. Excellent. Lagi ang performance natin. Let's do it in God's way, in such a way that the Lord is being glorified. At pangatlo po, do not turn away from God's favor. Ang Diyos po, pag binigyan ka ng posisyon, oportunidad, bagong status mo sa buhay, bagong journey, bagong paglalakbay, laging may favor dyan. Tandaan po natin yan. Pag nilagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon, ang Diyos talagang naglagay sa iyo dyan. Nandyan din ang favor ng Diyos. Kasi hindi ka lalagay ng Diyos sa isang sitwasyon, sa isang lugar, na wala yung favor niya. Ibig sabihin ng favor, yung blessing niya. Kung saan kanya i-bless, saan kanya palalakasin, saan kanya i-enable. So, si Jeroboam po, ganun binigyan siya ng posisyon, binigyan siya ng oportunidad, nandun din yung favor ng Diyos. Kasi yung condition lang talaga, Jeroboam, just listen, just obey me. Makinig ka lang sa akin, sumunod ka sa aking mga alituntunin. So, ganun din po sa atin, Kung nasan man tayong sitwasyon right now, kung diyan ka talaga nilagay ng Panginoon, nandyan yung favor ng Diyos. Just do it in God's way and do not turn away from the favor and blessings of God. Manatili tayo sa ilalim ng pabor at pagpapala ng ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it bad to have a position that is not given by God? Pangalawa po, when we are promoted, why is it important to perform our task in God's way? At para naman po sa ating dive deeper, what is false religious worship? Nakita po natin dito si Jeroboam, gumawa siya ng false religious worship. Alternative to Jerusalem. Yung Jerusalem kasi, yan talagang pinili ng Diyos. Pero gumawa siya ng false religious system or worship. So that's the question number 1, What is false religious worship? Pangalawa po, how does Jesus restore true worship? So pag-usapan natin po yan. Connected po yan. And number 3 po, why did God destroy the Temple of Jerusalem in 70 AD with finality? Bakit winasak ng Diyos yung Temple of Jerusalem? Kung nandyan pala yung true religious worship na dito sa Old Testament, bakit winasak ng Diyos yan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung right after the death of Jesus Christ? So pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, guard my heart from seeking positions that are not from you. Teach me to wait patiently for your will and to trust your perfect timing. When you entrust me with responsibilities,
Help me to carry them out in your way, not according to my own wisdom or desire for power. Keep me from turning away from your favor through compromise or disobedience. Give me a heart that values your presence above success and your approval above recognition. Strengthen me to walk faithfully, humbly, and obediently before you all my days. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Arnold na supportive po dito sa ating mga devotion. Salamat sa inyo kapatid. At kung kayo po may natutunan, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.